Good morning everyone at muli tayo po ay sama-sama na nagising sa umagang ito at mag-aaral tayo muli ng salita ng ating Panginoon. At salamat sa pagkakataon na ito na ibinigay sa atin ng ating Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita ay tayo ay hindi lang basta magkakaroon ng katalinuhan, kaunawaan, karunungan pagdating sa Biblia, but it can also change our lives. And ngayon po sa umagang ito, welcome po sa ating morning devotional at wini-welcome ko rin po ang ating mga kasama na narito po. At narito po, ayan. Welcome Brother Giselle sa umagang ito at binabati kita ng good morning. At ngayon din po binabati ko rin po Pastor Juby. Ayan. Ang ating tagapagsalita sa umagang ito. At welcome po Pastor at good morning. At welcome din po sa lahat ng ating live viewers na kasama natin ngayon. And I hope and pray na through the Holy Spirit ay lahat po tayo mabless. Amen? At sa umagang ito, before po tayo mag-start, ay pangunahan ba tayo ni Brother Giselle ng opening prayer? Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this day. We thank you for another morning that you have given to us. We thank you, Lord, for giving us strength. We thank you that you also be providing us the same strength for the whole day, for our duties and responsibilities. Please guide us, Lord, and please bless us in the work that our hands we find to do. And we also pray that please guide our program this morning. Please provide us with good internet connection that our parts in our program may flow smoothly and that we may deliver your message for us. Same thing for our live viewers as well. May guide them as well, bless them as well. As they listen, please also help not only them but also us to understand the message and apply it in our lives every day. This all we pray in the loving name of Jesus. Amen. And good morning po sa iyong lahat, mga minamahal po namin mga kapatid at kaibigan. Kumusta po kayo? Na-miss ko po kayo ng ilang mga araw sapagkat ako po ay nagkaroon po kami ng pastors meeting, ang South Central Luzon Conference. Ito po hanggang Lunes hanggang Martes. At ito po Merkulis naman ay meron mga office ng section. Kaya hindi po ako naka-join sa ating programa tuwing umaga. At kapag po hindi ako naka-join, ay pagkaminsan ay nakasili po sa replay. At nagpapasalamat mga kasama si Pastor Jerome, si Brother Joseph, bagaman wala siya ngayon. At sa mga speaker po natin na naglingkod, ay atin pong pinasasalamatan na sila po ay talagang may kasigahan at meron po pagkakatuloy po ang ganitong paglilingkod. Kaya ako yung nagpupuri po sa Panginoon na muling nakabalik na dito sa aming tahanan sa Sariaya. At ngayon nga po ay naglilingkod na bilang tagapanguna po sa ating devotional ngayong umaga. At binabati ko po lahat ng ating viewers. Magandang umaga po sa inyo at salamat po sa inyong lagi pong panonood ng ating programa. At ako'y naniniwala na tayo lahat po ay blessed sa araw-araw na ating pong pagtunghay sa ating program. Ngayon pong umaga, ang atin pong pag-aaral, ngayon po ay January 14, napakabilis po ng panahon. Magkakahati na tayo ng buwan. January. At mamaya po ay tapos na
pag-aralan ng pagaganda at ng mga nakarang araw ay meron tayong mga mahuhusay na mga speakers at lahat po tayo nakinabang. Ngayon pong umaga, ang ating topic ay may pamagat po. Akin na ipapakita. Ayan. Dig deep. Yan po, ibig sabihin nito ay talagang humukay ng malalim. At ang ating pong text ay masusumpungan sa Psalms 119 verse 104. At dito po ay yung version through your precepts I get understanding. Kasi po dito sa talaga ang buong version ng Bible na ito, Bible text na ito sa through your precepts I get understanding. Therefore, I hate every false way. Ayan. So, mga kapatid, ang atin pong devotional ngayong umaga ay tumutukoy po, of course, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At kayo ba'y nakaranas na pong maghukay ng sa lupa? Ano po? Ako po noong bata pa ay nakaranas pong maghukay noong kami po ay mga nag-aaral ay talaga pong sa school, sasabihin ng aming mga guro, okay, maghukay kayo. Ayan, sabi, maghukay kayo. At ang ibig sabihin noon ay, halimbawa po, maglalagay ng mga basura, ayan, na galing sa classroom. Ay pag ang hinukay po ninyo ay mababaw lang, ay nangyayari po yung mga basura ay lumilipad lang o kaya ay po ang tawag nito, yung pong amoy, yan, sumisimoy. Subalit pag ang paghukay po ninyo ay malalim, ay naibabaon po ang anumang mga basura na maayos. At magiging maayos po ang amoy ng kapaligiran. So, dito po sa ating pag-aaral umaga, mga kapatid, nabanggit po na ang Biblia ay talaga pong ito'y salita ng Panginoon at dito po tayo kumukuha ng lakas. Yung ating isipan, yung ating kaluluwa, yung ating katawan, talagang ito po sa pamagitan ng kautusan ng Panginoon na tayo po'y kumukuha ng lakas. At ito po pala'y parang ehersisyo, para pong exercise. Sino po sa inyo ang nag-exercise tuwing umaga? Kayo ba yung nagja-jogging, nagwo-walking, anumang inyong exercise na ginagawa? Ito pong pagbabasa ng Biblia, pag-aaral, ay ito po'y nagde-develop ng atin pong buong pagkatao. At hindi lang ito of course, hindi siya physical, kundi siya po ay mental and spiritual development. So, bakit po ito ay nagpapalakas sa atin, mga kaibigan? Sapagkat ang Biblia po ay naglalaman ito ng mga simulain na kailangan po nating maunawaan upang tayo po ay talagang maging fitted, maging ganap po sa buhay na ito at sa buhay na darating. Kasi hindi lang po tayo nabubuhay dito po sa ngayon sa sanlibutan ito, kundi tayo po'y nabubuhay, ang atin pong pamumuhay ay hanggang sa darating po, lalo na sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya ang mga simulaing pong ito ay dapat po maunawaan ng lahat. At ang kailangan nga, ang sabi dito, kailangan tayo ay merong talagang isipan na tayo madaling turuan at pagbabasa nito. Subalit alam niyo po ba, ang sabi ng ating devotional, ang kailangan pala sa pagbabasa at pag-aaral ng Biblia
ay hindi po yung mababaw, yung shallow reading or studying the Bible. Kasi pag ang ginawa po natin, ang sabi rito ay occasional lamang. Ano po ba yung occasional? Ibig sabihin, ngayon, naaring nagbasa ka ng Bible ng ilang talata, subalit sa sunod na araw, wala na naman. Okay? So, at isa pang binanggit dito yung tinatawag na disconnected, Pastor Jerome at Brother Giselle. So, binabanggit dito na yung disconnected, kagaya ng ating mga cellphone, pag walang internet, nadi-disconnect tayo. Yung signal. Ganon din po sa internet. Pag wala pong signal, wala pong internet, yung provider, ay talaga pong hindi tayo makakapag-live. So, ganon din pala sa relasyon natin sa Panginoon. Ang pagbabasa po ng Bible ay relationship at connection natin sa Panginoon. So, balit kung ating pagbabasa ay mababaw, ang ating pagbabasa ay occasional lamang. Ibig sabihin, kung kailan lang natin magustuhan, at saka disconnected, ito po pala ay hindi mabuti. So, ang sabi pa rito, meron pang tinatawag hasty or careless reader. Meron palang iba't ibang uri ng nagbabasa. Yung sabi dito ay hasty. Pag sinabing hasty, ang ibig sabihin po ay nagmamadali. Kayo ba'y nakaranas pong mag-devotional o mag-worship na sasabihin, bilisan ninyo ng pag-awit, bilisan na pagbasa ng talata at meron pa tayong gagawin, may panunuorin pa tayo. Yung pala po yung mga hasty, At isa pa, careless. Mahirap po yung careless, Ang ibig marahil sabihin ng careless ay nagbabasa na hindi natin lubos na inuunawa ang kahulugan. Ngayon, kung tayo po ay talagang masugid na nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Panginoon, ang kinakailangan pala ay talagang ito'y malalim na pag-aaral. Ang sabi nga po ay kailangan, kasi pag surface lang, yung nasa ibabaw lang, nasa scratch lang yung ating pag-aaral, hindi po natin talagang lubos na mauunawaan ang salita ng Panginoon. Kaya, ang sabi nga, it can be obtained only by diligent research and continuous effort. I like that very much. Isipin niyo po, diligent. Pag sinabi pong diligent, masipag. Di ba pag sinabing diligent, masipag. Kagaya yan ng ating mga manggagawang pastor, masisipag yan, ating mga kasama rito. Lalo na po yung mga working students, napakasisipag niyan. Kaya pagdating sa pag-aaral ng Biblia, ay talagang napakasikap. At ang sabi nga po, continuous effort. Ito ba ay nagpapatuloy, mga kaibigan, mga kapatid na nanonood sa amin ngayon. So talaga po, pag ito'y ating ginawa, ang katotohanan po ay lalabas, matutuklasan natin, at ang sabi nga sa Isaiah 28 verse 10 ay here a little and there a little. Ibig sabihin po, ang pag-aaral ng Biblia, yan po kasi ang Biblia ay interrelated, interconnected. May mga passages po na parang ang hirap unawain, Pastor Jerome, Brother Giselle, pero pag kayon ay tiningnan mo sa ibang mga related text niya, ay doon mo mauunawaan. Kaya parang kukuha ka dito ng kaunti, kukuha ka doon ng kaunti, at makikita mo po, ito pala ang kahulugan nito. Kaya po yung Old Testament, related po siya sa New Testament. At yung New Testament din po, related siya saan? Sa Old Testament. Kaya ang Bible po ay talagang old and new. Kasi may iba, New Testament na lamang daw tayo, wala nang Old. Ang sa Bible po talagang ang kabuuan ay Old and New Testament. At hindi lang po tayo maging selective sa mga talata na ating binabasa o kaya po ay pinapaliwanag. Kaya nga ang sabi, when the searched out and brought together,
they will be found to be the perfectly fitted to one another. O, kita niyo po, kaya pag yan pala'y talagang ating siniyasat at ating dinala, ano po, talagang ating kinon ang mga talata, they will be found perfectly, o ba talagang isipin mo po, perfectly fitted to one another. Kaya, yung po namang ebanghelyo, yung Gospels, lalo na po yung Book of Matthew, Luke, Mark, and John, Matthew, Mark, Luke, and John, sila po'y supplement to each other. Kaya hindi po magkakalaban o magkakakontra ang mga ebanghelyo o Gospels. At lalo na po yung prophecy. Sa Bible po, mga kaibigan, mga kapatid, meron pong prophecy. At yan pong prophecy ay nagpapaliwanag po yan sa bawat isa. Kagaya po ng Daniel and Revelation. Kaya ang bawat katotohanan po ay talagang development yan sa bawat isang katotohanan. Kaya po yung prinsipyo o simulain na nasa salita ng Panginoon ay meron pong kanyang lugar. At bawat katotohanan po ay nagbubunga. Yan, ang ganda. Kaya ito po ay pinakakumpletong structure at dinesign po at talagang may execution at ito ay nagdadala po ng patutuo, bears testimony to its author. Kaya kung ma-appreciate lamang po natin ang Bible, ang pagbabasa nito at pag-aaral, talagang tayo po'y dinadala kanino? Dinadala tayo sa may akda ng Biblia. At sino po bang may akda ng Biblia? Walang iba po ang ating Diyos. Kaya nga ang instructor na ito ay ang structure na ito ay walang kaisipan na talagang kanino man, kundi ito po'y doon sa walang hanggan at doon po sa ating dakilang Diyos. Kaya sa paghahanap po ng bawat bahagi at sa pag-aaral ng Biblia ay meron itong mga pagkakaugnay. At yung tinatawag na highest faculties ng tao, yung ating isipan, ay tinatawag po tayo na magkaroon ng intense activity. Marahil sabihin po ninyo, yan sa ating mga viewers, Pastor, hindi naman po kami theology student. Hindi naman po kami nagtapos, hindi kami pastor. Paano po namin yan magagawa? Kasi hindi po namin alam yung mga hermeneutics na yan, yung mga Bible interpretation na yan, yung mga word study na yan. Mga kapatid, mga kaibigan, huwag po kayong mag-alala. Ang una po sa pag-aaral ng Biblia na talagang malalim na pag-aaral ay kinakailangan lang po yung una, panalangin. Hihingin po natin sa Panginoon ang patnubay ng banal na Espiritu. Ikalwa, ay ang kailangan po ay maging open-minded tayo. Ibig sabihin, tayo teachable. Ano ba ang sinasabi ng mga passages o ng mga talatang ito? At kung sakali po na meron kang kaunting background sa mga pag-aaral ng Biblia, kung meron po kayong concordance, meron kayong Bible dictionary, magkakaroon po kayo ng mga pamamaraan na tinatawag word study. At kung may access po kayo sa tinatawag Bible commentary o kaya naman po ay sa mga Spirit of Prophecy ni Ellen G. White, may mga commentary po siya doon. So wala pong magiging dahilan na hindi po magiging malalim ang atin pong mga pag-aaral. Kaya ang kailangan lamang po ay intense activity. Talaga pong itinuturo po sa atin na talagang pag pinag-aralan natin, binasa natin ang Biblia, meron po talagang, kumbaga sabi nga, kung kilala niyo po si Pastor Andoy, kailangang pawisan ka. Kasi pag hindi, sabi ni Pastor Andoy, I quote, lugi ang banal na espiritu, Brother Jerome at Brother Giselle. Pagka hindi po natin talaga nauunawaan yung mga talata o passages na binabasa natin sa Bible. Kaya, talaga pong ang sabi rito, no one can engage in such study without developing mental power. Kaya po sa pag-aaral ng Biblia, kailangan yung mental power ay gagamitin. Minsan nga pag nagbabasa tayo ng ibang mga aklat, di ba nagkakaroon tayo ng mga analyzation. Kinikritik natin yung ano bang sinasabi ng author na ito o ng writer na ito.
So ganoon din po sa Biblia. Pag binasa mo yung Bible, itatanong mo, ano ba ang ibig sabihin ng sumulat na ito? Ano ba ang ibig sabihin ng talatang ito? At ano ba ang meaning nito sa kanyang kapanahunan at ano ang meaning nito sa aking kapanahunan? Kaya alam ito ng ating mga kasama ni Pastor Jerome, ni Brother Giselle, yung meaning, original meaning, and then yung meaning for today. Okay, so magtatapos po tayo sa ating pagtalakay na ito. Sa bandang huli po, ang sabi, not alone in searching out truth and bringing it together, thus the mental value of Bible study consists. Kailangan po, sabi, it consists also in the effort. Talaga pong kailangan may effort required to grasp the themes presented. So kailangan po talaga meron tayong effort, may gagawin tayo, may pagtatalaga, may desisyon tayo na ngayong araw na ito, I will read the Bible not only superficially, but I will read the Bible deeply. Kaya nga yung title natin ay Dig Deeply. Talagang mas malalim po na pag-aaral. At ang sabi, the mind occupied with commonplace matters only becomes dwarfed and enfeebled. Kaya pagka tayo po'y nasisiyahan lang sa pag-aaral ng Biblia na mababaw, nagiging dwarf. Pag sinabi pong dwarf, nagiging hindi lumalago, hindi tumutubo, hindi lumalago ang ating kaisipan. Kaya if never tasked to comprehend grand and far-reaching truths, hindi natin maaabot talaga yung mga dakilang mga katotohanan. Kaya ang sabi, it after a time loses the power of growth. So hindi natutubo. Kaya sa huli ang sabi, as a safeguard against the degeneracy, para po pala maingatan na magkaroon tayo ng parang hindi na tayo lumalago sa pananampalataya. Ang sabi, and a stimulus to development, para bumalik uli, sumiglat, lumago tayo. Nothing else can equal the study of God's Word. Galing po yan sa Education pages 123, 124. Ang ganda po ng ating devotional, mga kapatid, mga kaibigan. Talagang itinuturo sa atin ngayong umaga na kailangan po pagtuunan natin ng pansin. Talagang malalim na pag-aaral sa Biblia, sa salita ng Panginoon, sapagkat narito po ang mga katotohanan na para po itong ginto na kailangan nating hukayin kasapagkat ito'y nasa ilalim nakalagay. Okay? Kaya ngayong umaga, salamat po sa inyong pakikinig, pagtunghay sa atin pong devotional. Amen po, Pastor. At salamat po sa napakagandang mensahe na galing sa ating Panginoon sa pamamagitan po ninyo, Pastor Juby. Talagang napakasarap mag-aral sa umagang ito sapagkat yung pinag-aaralan natin, Pastor, is yun din mismo yung ating topic. Yung way natin ng pag-aaral ng Biblia, isipin nyo, Pastor, ano lang yan? Parang one verse, Psalms 119 verse 104. Pero still, we are digging deeper into one verse and how many verses na meron po sa Biblia. So, ibig sabihin, sa dami po ng reflection na ating napag-aralan ngayon sa umagang ito sa isang verse lang. So, ibig sabihin, there's something that we need to dig deeper, Pastor. Tama po. Kaya salamat po, Pastor, sa napakagandang learning. At ngayon po, dako tayo ngayon sa ating reflection sa ating mga pinag-aralan. So, ulitin ko po, ang ating verse ay Psalms 119 verse 104. Through your precepts, or the word of God, is I get understanding. So ngayon, daw tayo sa reflection time. Pastor, gusto ko lang po ibigay yung aking reflection po sa umagang ito na kung saan sa pamamagitan ng banal na spirito ay matutulungan tayo na maintindihan po ang Biblia, no, Pastor? And tama po yung sabi niyo, Pastor, na hindi porket hindi ka pumasok ng sabihin natin ng ating mga schools para maging theology, but still you are called theologian
if you dig deeper sa salita ng ating Panginoon. Because ano ba ang ibig sabihin ng theologian? Diba? Yung mga pag-aaral ng religion or salita ng ating Panginoong Diyos. So ibig sabihin, if you are studying deeper the Word of God, you are called theologian. Hindi nga lang pastor. Ano po, pastor? So, kaya napakaganda ngayon ng pag-aaral natin because through digging deeper the Word of God, Pastor, and Brother Giselle, ay hindi lang basta tayo nagkakaroon in terms of growing in knowledge, wisdom, and understanding, but it can also grow us in character, in spiritual lives, and how we live in this world as a Christian. And it is also showing God your love in His Word. No? Sa pamamagitan po ng pagmamahal mo sa salita ng ating Panginoon, nandun yun din, susunod na rin dun yung tinatawag na pagsunod sa kanyang kalooban. At sa pamamagitan ng pagsunod mo sa kalooban, ay naipapakita mo yung pagmamahal mo sa ating Panginoon. Because sabi po ni Jesus Christ, di ba? If you love me, keep my commandments. So how can you keep the commandments of God, or kahit even pagbabasa lang ng Biblia o pag-aaral ng malalim ng Biblia, ay hindi po natin magawa. So ngayon po, ang encouragement sa ating devotional sa umagang ito at ang aking reflection is let's have a constant studying of the Word of God. Because reading of the Bible, always remember na ang ating Panginoong Diyos ang gagawa po sa atin. I hope and pray na na-bless po tayo sa message ngayon sa umagang ito. At ngayon po, dako po tayo kay Brother Giselle. Ano ba ang iyong reflection, Brother Giselle, sa ating napag-aaral? Yeah, so this is a verse na napawonder ako ano yung meaning ng first step. Kasi ano sa may verse natin. So, sinerge ko, ang meaning pala ng first step is a general rule intended to regulate behavior o para sa behavior na. So, ang topic natin this morning is dig deep na ano ko yung example or yung illustration ni Pastor ganyan. Yung paghuhukay ba? Kasi kami, yung family namin, sobrang hilig sa aso. So, every time na syempre may dadating sa amin na mamatay na aso, kami yung naghuhukay, kami yung magpipinta niya naghuhukay. So, gaya ng sabi ni Pastor, yung paghuhukay natin, hindi siya lalalim kung hindi natin itutuloy eh. Kung, kunwari, konting lupa. Hindi naman lalalimin kung hindi mahuhukay ng mahuhukay. So, ganoon din sa ating pag-aaral sa Bible na hindi natin mag-get yung message na binibigyan ng Bible if hindi natin siya isisik or hindi natin siya bibigyan ng effort. Sabi nga, no one can engage in such study without developing mental power. Yes po. Kasi ang kalaban po natin ay mental. Hindi po siya yung physical. Kasi yung physical, susunod na lang siya pag meron na tayong mental. So, example, yung katawan mo tinatamad, pero yung utak mo ang sabi, magbasa ka. Kaya mo siya. So, ang kailangan dito, ang sinasabi ni Mrs. White, is mental. Kailangan natin i-develop yung ating mental na para nang sa ganun, hindi lang natin siya mabigyan ng time, kundi mas maintindihan natin siya. Mas maisaisip natin siya. So, sabi dito, when thus searched out and brought together, they will be found to be perfectly fitted to one another. Kasi wala naman pong negative na ibibigay sa atin ng Bible. Unless hindi tayo mag-pray or humingi ng guidance before we start. So, napaka-importante po na manghingi tayo ng guidance ng banal na Espiritu bago tayo magbasa. So, yun lang ang sabi, pagka po napag-aralan natin ng Bible or pag tayo nag-aaral, wala naman pong negative na ibibigay, kundi ito po ay, ang sabi, perfectly fitted to one another. So, pag po tayo nag-aaral ng Bible, sure po na tayo ay makakuha ng something na positive. And lastly,
Yung sabi po ni Pastor sa MT ng ating devotional, nothing else can equal the study of God's Word. Yes po, wala pong iba, kahit anong book makakapagbigay po sa ating guidance or word ng ating Panginoon, kundi po ang ating Bible. God bless. Amen po. Salamat Brother Giselle sa napakagandang reflection na iyong binigay sa ating pag-aaral ngayon sa umagang ito. Pastor, nice ko pong ibigay sa inyong pagkakataon upang i-conclude po yung ating napag-aralan sa umagang ito. Okay, salamat sa inyong mga reflection at alam ko yung ating mga viewers ay meron ding reflection, magandang reflection sa devotional ngayong umaga. Ang akin lang po ay panawan na ngayon pong taong ito, 2021, ay magtalaga po tayo sa Panginoon. Maganda po itong pasimula ng taon na meron tayo na mag-aaral ng salita ng Panginoon. At kung sa nakalipas po na taon ang ating pag-aaral nga lamang po ay maraming mababaw, it's a high time po maging una sa akin bilang pastor at sa aking pamilya na talaga pong ating tutukan ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, na gawin natin itong malalim na po na pag-aaral sapagkat mga kapatid, lagi po natin itong pinananawagan, darating po ang panahon na ang Biblia ay aalisin mga kamay sa ating mga tahanan. Mawawalan po tayo ng Biblia sa darating na panahon. Kaya ngayon ang tamang panahon na meron pang kalayaan tayong magbasa, mag-aral. Atin na po itong sauluhin, atin na itong isapuso, ilagay nating malalim sa ating pagkatao, sapagkat ang salita po ng Panginoon ay kalakasan natin sa panahon ng kabagabagan. Kaya lalo pong nating pag-aralan pa na parang ito'y para bagang meron tayong, para ba tayong naghuhukay nga ng ginto, yung treasure na talagang excited ka na makuha ito sapagkat ang halaga nito ay hindi lang milyon, hindi lang bilyon, kundi eternity, mga kaibigan, ang halaga nito. Kaya sikapin po natin na talaga pong ang salita ng Panginoon ay maging pangunahin sa atin. At sa ating pag-aaral na ito, wala pong mawawala, bagkos tayo po ay lalakas mentally, spiritually, mahanda tayo sa anumang pagsubok at lalo tigit sa pagdating ng Panginoon, handa po tayong sumalubong. Marami pong salamat. Amen, Pastor. Talagang napakabuti ng ating Panginoon sapagkat kahit hindi po natin siya nakikita or even hindi po natin naririnig ang kanyang boss, but still He give us a chance to understand His word and to understand the reality na nangyayari po sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Biblia. Kaya let us love the Word of God because isipin nyo, Panginoong Diyos, sa ating mga unworthy human beings na makasalanan, still He gives this Bible unto us para magkaroon tayo ng pagkakataon and also chance to be mold, but also to understand that itong ginagalawan nating mundong ito ay pansamantala lang, Pastor. At sa pamamagitan ng iyong pag-aaral ng salita, naiintindihan mo kung paano mamuhay doon sa ating eternal home which is in heaven. Nakasama natin ang ating Panginoon. Kaya salamat po, Pastor, at salamat Brother Giselle sa napakagandang ating pag-aaral na makita natin, no? Sa Psalms 119 verse 104. At sa lahat po ng ating live viewers, salamat po na nakasama po namin kayo at ngayon po ay babasahin po natin ang ating mga comments at mga greetings sa umagang ito. At kung meron po kayong prayer requests and thanksgiving sa ating Panginoon, just comment down it below at ipagpe-play po namin yan sa pagtatapos po ng ating pag-aaral o ng ating live stream. Okay? So if you have prayer requests, just comment down below. Huwag po kayo mahiya at ito po ay libre lang. Ngayon po, welcome po sa ating 33 viewers at binabati po natin na Pastor, si Sister
Maria Luisa De Leon. And good morning po, Hope and Love family. Good morning, Sister Maria Luisa De Leon, at I hope na bless ka po sa umagang ito. Good morning din po kay Sister Marilyn Ilagan from SDA Talaan Church. Pagpalain po kayo ng Panginoon, gayon din ang buong iglesia ng SDA Talaan Church. Good morning kay Sister Zaida Jenny De Leon Wang, ang ating po araw-araw nakakasama since last year pa po. May we all be blessed. Amen. Thank you po, Sister Zaida, at good morning din kay Sister Precious Velasco De Leon at sa atin pong lahat. Good morning kay Sister Marie Ruelda Palogme from Metro Batangas SDA Church. Pagpalain po kayo, Sister Marie Ruelda Palogme, at I hope na na-bless po kayo sa umaga. So, good morning din po kay Sister Merly Arbues Francisco. Ayan. So, I think siguro halos familiar to lahat kay Pastor, no po? Pastor Juby. So ayan, good morning din po kay Sister Amelia Hernandez, and have a blessed Thursday. Good morning kay Sister Mitch Ganja. Sabi niya po, magandang umaga po sa lahat. Salamat po sa inyong panalangin, mga pastors. Nakaalis na po ang kapatid ko pabalik ng Riyadh, pabalik sa Pilipinas. Yan. Amen. Praise the Lord po sa napakagandang answered prayer ng ating Panginoon sa iyong panalangin, Sister Mitch. And good morning din po kay Sister Lita Tanyola Ocampo. Pagpalain po kayo. Good morning kay Sister Dory Combaliser. Hope na na-bless po kayo sa umagang ito. Good morning din po kay Sister Presi Mercado. Good morning po, Pastor. Sa wakas ay nakita ko na rin kayo. Ayan, Pastor, maraming nakamiss po pala sa inyo dito. Si kay Pastor Juby, no? Ayan. Talagang muli nakasama po natin si Pastor. Salamat po, Sister Ma'am Presi. Salamat. Kay Sister Presi. And good morning din po kay Sister Judy. Good morning kay Sister Annie Belonza. Magandang umaga po. Good morning kay Sister Ann Albis Balabad. Good morning po, Pastor. Sabi niya din dito, good morning everyone, mga kapatid, pagpalain tayo sa umagang ito ng buhay at kalakasan. And good morning din kay Sister May De Leon Somea, Ohio Gozaimasu, Malinasan. Japanese to, no? And good morning po, Sister May De Leon. At good morning po kay Sister Leila Bundalian. Good morning po, Pastor Juby Estrada. Thanks po sa panalangin. Talagang maraming nagpapala sa pamamagitan ng panalangin po. And good morning din po kay Pastor Joseph Lulu. At siya po ay ang ating district pastor dito po sa Pampanga. Good morning po, Pastor Lulu, and I hope ma-bless po kayo sa inyo pong ministry sa araw-araw ng ating Panginoon. Ito po, Pastor, meron po tayong prayer request po dito. Ayan, prayer request po ni Sister May De Leon Somea. Pakisama po sa prayer si Rose Shintani. Ayan, Rose Shintani na makabalik dito sa Japan sa 17 at si Joanna Takahashi sa 28 po. Thank you po, Pastor. So, dalawa po siya, Pastor. Si Rose Shintani at si Joanna Takahashi. So, just comment down below yung inyo po mga prayer request at isasama po namin. So, prayer request din po ni Sister Maria Luisa De Leon. Prayer request po para sa family ni Ma'am Karina Mendoza Relativo. Pumanaw na po siya kahapon. So, ipagpapray po namin yan, Sister Maria Luisa De Leon. Yan. So, isama din po natin sa prayer. And may mga reflection din po dito, Pastor. Gaya ng sabi po ni Sister Presi, sumagana tayo sa spiritual at lumago sa pananampalataya. Gayon din kay Sister Cynthia Cueto, good morning. Ang sabi nga ay ang salita ng Diyos ay liwanag sa ating landas na siyang pumapatnubay sa ating paglalakbay dito sa lupa. Amen for that. Thank you so much, Sister Cynthia Cueto, sa napakagandang reflection na iyong binigay.
And sabi dito ni Sister Zaida De Leon Wang, Amen. Thank you all for your clear reflection. If we want to know the history of the world, the past, the present, and the future, and more about God's information, let's dig deeper His words. With the help of the Holy Spirit, we will grow spiritually and wiser than before. Totoo po yan talaga, Sister Zaida De Leon Wang, na sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, we will grow spiritually and wiser than before. And sabi po dito ni Sister Dory Combalizer, sabi niya po dito, Amen po, napakaganda ng message at toong malaking bahagi ng ating buhay at karunungan ay magmumula sa salita ng ating Panginoong Diyos, turo at aral na nagmumula sa Biblia. Sa sobrang busy po sa trabaho, sa umaga pa lang, ay nagmamadali na kaya hindi makuha ang magandang mensahe na nais iparating sa pamamagitan ng pag-worship. Sa gabi naman po, mga pagod o kaya antok na, ang daming pakana ng kaaway upang maiwasan ang tumutok sa Biblia, sa pagbabasa ng Biblia. Thank you po. Talaga, kailangan ay time. Amen. Thank you so much, Sister Dory Combalizer. Tama po talaga yan. You need to still give time to read God's Word. Kaya kahit busy tayo, ay alam ko po, hindi po tayo pwedeng mawalan din ng time sa pagbabasa ng Biblia. Amen for that. At sa ating pong minsan nakakasama din po na si Teacher Gina Arquesta. The words of God are as sweet as honey. They nourish our soul and strengthen our spirit. Praise God for His mercy and for giving us always a chance to reconnect with Him every time we are falter. Amen for that. Thank you so much, Sister Gina Orquesta. Napakasarap talaga, no, na mag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Amen for that. At good morning kay Sister Flor Ilaw Dagos. Yan. Amen also for Sister Ilagan, Marilyn Ilagan. And sabi po dito ni Sister Janet Palik, yes, true mga brothers, habang nagbabasa tayo ng Biblia, we will become wiser every day, more humble and more confident na despite na makasalanan tayo, may Diyos na makapangyarihan na tunay na umiibig sa atin. Prayer requests ko this morning, ipag-pray po natin si Brother June Manggaring, may cancer po siya. At nasa PGH ngayon, kapatid natin sa City Home Church. Yan. Pastor Juby, and ipag-pray po natin si Brother June Manggaring. May cancer po siya ngayon. Yan. Sige po, isama po namin sa prayer yan, Sister Janet, at salamat po sa inyo pong napakagandang reflection. And sabi din po ni Jarin Eve Cabason, ang anak po ni Pastor Cabason sa AUP, sabi niya po, good morning, I praise and thank God sa pagpapala sa atin na tunay na nga namang nasa pagbabasa ng Biblia ang ating lubusang malaman kung sino siya sa ating buhay at kung ano ang kanyang naisin at panukala sa ating buhay. Yes, it is true, Sister Jarin Eve Cabason, because without the Bible, wala po tayong light na lalakaran sa mundong ito. At hindi natin alam kung saan tayo pupunta. But through His Word ay magkakaroon tayo ng ilaw at malalaman natin kung ano yung panukala ng ating Panginoong Diyos sa atin. Ayan. At sabi po, for the last, sabi po ni Sister Roxanne Buenaflor, Pastor Jerome, good morning po. Salamat sa magandang mensahe. Pakisama sa prayer ang baby ko, Kelly, nilalagnat po siya. So sige po, Sister Roxanne Buenaflor, Pastor Juby, isama po natin, no, ang kanyang baby na nilalagnat po. So, ngayon po, Pastor Juby, nandiyan po ba kayo? Salamat po sa napakagandang mga greetings, reflection, at sa mga prayer requests niyo po and thanksgiving sa ating Panginoon. At ngayon po, ay isasama po natin siya sa panalangin, lahat po yan. So, I think, still kung meron pa po tayong time, you just comment down below lahat po ng inyo pong prayer request at ipagpe-pray po namin. Pastor, okay naman po, nakuha niyo po yung mga ating prayer requests sa umagang ito. Okay?
So I think kung wala na po, dako na po tayo sa ating closing prayer, Pastor. Hello. Okay ba ang audio ko? Kasi hindi... Dako na po tayo sa ating closing prayer, Pastor. Okay. Hindi po, tayo po ay manalangin, mga kapatid. Hello. Okay ba ang audio ko? Kasi Wait lang po, Pastor. I think nag-feedback po. May naka-on po ba kayong speaker dyan? Nag-feedback po yung I think sa live po. Pastor Jerome, Po ata yung pwede kayang ikaw na mag-pray. Ako meron lang ditong sige po, sige po. nagising itong aming bata. Talagang mahirap. Sige po. Tayo po'y manalangin, mga kapatid, sa umagang ito. Dakila at makapangyarihan naming Diyos na sa kataas-taasan ng langit, salamat po, Panginoon, sa umagang ito na pinagpala niyo po kami ng isang pagpapala ng banal na spirito na binigyan ng kami ng pagkakataon ng pag-aral ng inyong pong salita. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam ko po na maraming bagay kayong nais naming gawin sa aming buhay. At sa pamamagitan po ng inyong pong salita, lahat po ito ay malalaman namin kung ano ang inyong kalooban sa amin, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami at salamat sa pag-aaral ng inyong pong salita sa umagang ito na kung saan, Panginoon, ay binigay niyo po sa amin na we need to dig deeper in your word. At narito po ang aming mga sarili, Panginoon, ay aming nalalapit at hinaharap sa inyo ng may pagpapakumbaba. Napakalinisin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Bagkus di po kami karapat-dapat sa inyong harapan, alam po namin ang biyaya, sa pamamagitan ng biyaya, ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo, lahat po kami ay malilinis sa aming mga pagkakasala. Sa mga oras na ito, pagpalain niyo po kami ng inyong pong santong banal na spirito, Panginoon, upang ang aming mga panalangin na ito ay maging perfecto sa inyong harapan, hindi sa aming sarili, kundi sa pamamagitan ng banal na spirito. At nandito po ang inyo pong mga kapatid sa pananampalataya na nanonood kasama si Pastor Juby at Brother Giselle. Aking dalangin na pagpalain niyo po lahat ng aming mga ginagawa at ang aming buong sambahayan, Panginoon. Pagpalain niyo po ng pagpapala dyan mula sa langit at patuloy niyo pong ibuhos ang banal na spirito sa bawat isa sa amin upang ang aming mga gagawin ay ayon lamang sa inyong kalooban at hindi sa amin. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. At narito po ang aking mga kaibigan, special ko po silang pinapanalangin na narito po si Sister Mitch Ganja ay meron po siyang pasasalamat sa inyo, Panginoon, sapagkat ang kanya pong kapatid na mula sa Riyadh ay nakaalis na po pabalik sa Pilipinas. At naway ingatan niyo po siya at pagpalain niyo po ang kanyang pagpunta at pagbalik dito sa Pilipinas. Akin din dalangin, Panginoon, na patuloy niyo pong pagpalain kami ng buhay at kalakasan sa umagang ito. Akin din special na dinadalangin ang panalangin po ni Sister May De Leon Wang Sumeya na aking dalangin na pagpalain niyo po si Sister Rose Shintani na makabalik na po dito sa Japan sa 17 at si Joanna Takahashi na pagpalain niyo po ang kanyang pagbalik sa Japan sa 28. Salamat po, Panginoon, alam po namin nagkagabayan niyo po sila at hindi niyo po sila pababayaan. Pagpalain niyo din po ang family po ni Ma'am Karina Mendoza Relativo na pumanaw po kahapon, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng comfort, bigyan niyo po sila ng happiness in despite of the sadness that they are experiencing right now sa pagpanaw po ni Ma'am Karina Mendoza Relativo. Gabayan niyo po sila at hanggang sila po ay makarecover, hanggang sila po ay makapamuhay puli ng normal. Aking din dalangin na patuloy niyo po ang pagpalain
pagpalain niyo po ang inyo pong mga anak na nandoon po sa City Homes sa City Homes Church dahil meron pong nararamdamang sakit ang aming kaibigan na si Brother June Manggaring na may cancer po na nasa PGH ngayon. Aking dalangin na pagpalain niyo po siya ng inyo pong mapagpalang kamay upang ang kanyang sakit na ito ay bagkus malubha at tila imposibleng mapagaling sa pamamagitan ng inyong pong pagpapalat biyaya. Ito pong cancer na meron po si Brother June Manggaring ay we are claiming that you will cleanse him from this sickness. Lord, we are sincerely praying for Brother June na gumaling po siya at makabalik po siya sa paglilingkod sa inyo at pananampalataya. At Panginoon, salamat po din sa pagkakataon na ito na kung saan ay magpapasalamat po si Sister Roxanne Buenaflor na sa magandang mensahe na kanyang narinig sa umagang ito at aking special na dinadalangin ng kanya pong baby na si Brother Kelly na nilalagnat po siya. Panginoon, aking dalangin na bagkus siya ay bata, walang kakayahan na alagaan ang kanyang sarili at still you are giving his mother, Roxanne, na siyang mag-aalaga sa kanya at aking dalangin ang inyo pong pagpapala mula dyan sa langit na mapagaling po si Baby Kelly. Salamat po Panginoon sapagkat sa umagang ito ay napakaganda po na mag-aral ng inyo pong salita. Aking dalangin na patuloy niyo po kami pagpalain, patuloy niyo po kaming gabayan at muli, bukas sa aming pag-aaral muli ng inyong salita ay magkasama-sama po kami at maging isang pagpapala po namin ito sa buong araw ng Sanlinggo. Maraming salamat ang Panginoon at lahat ng ito ay aming dadalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na tagapagligtas. Amen. Ayan. So, sa umagang ito ay nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon sapagkat nakapag-aral tayo muli ng salita ng ating Panginoong Diyos. At bukas po muli, mga kaibigan ko, ay sama-sama po tayo 6:30 a.m. Magbukas na po tayo ng Facebook. At kung kayo po ay may mga internet, just follow the Hope and Love page, yan, official page, para po ma-notify po kayo sa ating mga live stream. Araw-araw po yan upang lahat po tayo na ay magkasama-sama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon at mas mapalalim pa ang ating knowledge, wisdom, and understanding about the Word of God. Ngayon po, kami po ay magpapaalam ang Hope and Love family at pagpalain po ang bawat isa sa atin sa umagang ito. And yun lamang po. God bless.